Naku po, nagsimula na mga kababayan, no? Nagsimula ng sumiklab ang rally kontra korupsyon ng Marcos administration, mga kababayan. Nagbabala at binatikos ng halos 200 retired high-ranking officials, mga kababayan, ng AFP at PNP, mga kababayan. Itong ipinasang budget ni PBBM. Ito, mga kababayan, hindi ito nagustuhan ng mga retired officials at kaya naman, mga kababayan, hindi na nila napigilan ang kanilang sarili at nagsalita na at gumawa na ng hakbang, mga kababayan, no? Grabe, napakainit nito, mga kababayan. Pero bago ang lahat, mga kababayan, no, welcome back sa News Info PH at sa mga bago pa lang, welcome po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga videos nating ina-upload araw-araw, mga kababayan. So ito na, mga kababayan, no? 200 retired high-ranking officials, mga kababayan, no? Ng PNP at AFP hindi na nakapagpigil at kinontra ang hindi katanggap-tanggap na pagbabago sa 2025 budget, mga kababayan, no? So ito na, mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ang buong detalye. Halos 200 mga retiradong opisyal ng AFP, PNP, PCG, uniform personnel, UP Vanguard, civil society at ilang concerned citizens. Grabe, mga kababayan, no? Sanib puwersa na itong mga concerned retired Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, uniform personnel, UP Vanguard, civil society at civic organizations, mga kababayan, at mga concerned citizens of the Republic, no? Nagsanib puwersa na, mga kababayan, dahil hindi na nga nila ito masikmura ang mga kababalaghang nangyayari dito sa Marcos administration, mga kababayan, sa pagmaninipula ng mga budget, no? Hindi pagpa-prioritize sa mga importanteng bagay katulad ng PhilHealth budget para sa kalusugan ng taong bayan at yun, mga kababayan, sa DepEd para sa edukasyon, no? Nakafocus pa sila dito sa DPWH kung saan talamak ang korupsyon, mga kababayan. Ang pumirma sa open letter para kay Pangulong Bongbong Marcos. Dismayado sila sa umano'y mga hindi katanggap-tanggap na pagbabago sa 2025 budget. Aksaya lang daw ang mga pagbabago at maisasantabi lang ang mga mas kailangan ng mga Pilipino, kabilang ang national security. Hiling nila sa Pangulo, ibalik ang budget sa Bicameral Conference Committee para sa mas komprehensibo at transparent na assessment. Isa sa pumirma sa open letter si Pablito Villegas. Pablito Villegas, mga kababayan, no? Pakinggan niyo ang kanyang side, mga kababayan, no? Ang kanyang sasabihin Ng UP Vanguard. Kwento niya, Marcos loyalist siya, pero hindi niya daw kayang tiisin na manahimik. Hindi na kayang tiisin, mga kababayan, no? Nakikitang problema sa pipirmahang budget. I think the president is being manipulated by some powers that be. You know? I am with the president on this matter. I used to serve President Marcos Sr. and I believe this guy. I served this guy when he was governor. Oh, I think this man is a good one, but when he is being influenced, when he's manipulated because of bad politics, then marami niyan yung resulta. Dagdag ni Villegas, 2 ang opsyon ng Pangulo. Pwedeng total veto o line veto. Pero ang inaasahan daw nila ay ang i-total veto at ibalik ito sa mga mambabatas. Line veto will not solve it eh. Doon pa rin yan. Hindi mo masosolve yung line veto yung political patronage. Hindi mo masosolve ng line veto yung mga iniquity, yung mga ano, yung favoring the DPWH. Siguro to a certain extent. Eto, mga kababayan, no? Grabe, hindi na nila masikmura at hindi na nila matiis itong nangyayari ngayon, mga kababayan, no? So, napakadelikado itong posibilidad na mangyari, mga kababayan, na matulad itong si PBBM sa kanyang ama, no? Na pinaparesign ng buong sambayan ng Pilipino. Marcos resign version 2.0 na ba ito, mga kababayan? Grabe. History repeat itself, mga kababayan. This is
according ko nga to my Brad, si the former Committee on Appropriations, na author ng Syntax Law, si Congressman Ungab, who now belongs to the opposition, that is the worst budget he has ever seen in the last 15 years of his presence in Congress. Sa ngayon, So grabe mga kababayan, no? Tingnan nyo. As itong nangyayari ngayon, pinirmahan na nga ito ni PBBM mga kababayan. At grabe, nagsumiklab nga itong rally mga kababayan. No? Dahil nga talamak na at harap-harapan. No? Harap-harapan itong pangungurakot ng administrasyon sa pondo ng taong bayan. At ito nga katiwalian at kababalagang nakikita natin sa 2025 budget mga kababayan. Kaya nga ito mga kababayan, no, kinondi na ito ng Makabayan Black ang 2025 national budget nga nilagdaan ni President Bongbong Marcos kanina lang mga kababayan. No, ayun nga dito kay Franz Castro mga kababayan, no. Hindi natin mano itong si Franz Castro mga kababayan dahil nga parang nung nakaraang araw ay sumusuporta kay PBBM. Ngayon naman, nandito na naman kasama, nagrarally mga kababayan. Panoorin natin ang kanilang mga hinaing mga kababayan kung bakit nga sila nagrally dito. Natin ang araw na ito para sa pagkamatay ni Rizal. Pero sinasabi natin dito yung patay na pag-asa ng ating mga mamamayan dito sa budget ng 2025. Sa halip na palakihin or lakihan ang budget para sa mga social services, kagaya ng edukasyon na... May punto naman dito si Franz Castro mga kababayan, no? Patasin yung budget para sa edukasyon, sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino, no? Kalusugan, sa pabahay, etc. ay minabuti ng budget na ito ng Marcos administrasyon na palakihin ang budget nila para sa mga pork, no? Para sa mga patronage politics, kagaya ng mga ayuda. Hindi natin tinutulan ng ayuda at kailangan lang balansihin, no, yung pangangailangan ng ating mga balansi di umano mga kababayan mamamayan doon sa mga social services. At ito, katulad nito, yung akap na to, hindi na naman to ipinakita sa amin during the budget hearing. Lumabas na naman ito after nang magkaroon ng GAB2. Diba? So bakit ba ito ay inililihim, no? Ito, kapagtataka lang mga kababayan, no? Itong ginagawa ni Franz Castro, yung sila naman ang nag-ano ng budget na yan mga kababayan, no? Siya ay nasa Kongreso. Bakit ngayon lang siya nag-ngaw-ngaw? Puro na lang siya impeach BP Sara, confidential funds, at tapos ngayon, tsaka pa siya nag-ngaw-ngaw na pinirmahan na ni PBBM. Yan. Kaya tinututulan natin, no? Ang kailangan natin ay tunay na budget para sa... May punto talaga itong si dating kadre nila, dating kasamahan nila, mga kababayan, yung sinabi na ito sila ay panggulo lamang, no? Mga kababayan, sa ating gobyerno. At sabi nga ng mga retired high-ranking officials, sila yung mga kalaban ng gobyerno at ngayon ay nagkaroon pa ng posisyon sa Kongreso. Pagpapaunlad ng ating mga rural areas, pagpapaunlad ng ating national industrialization, at syempre para sa mga social services ng ating mga bayan. Though nakita na natin ng konti, dinagdagan ng konti ang budget sa edukasyon, binawasan ito ng more than 28 billion, no? 10 billion or 12 billion para sa computerization, para sa mga teachers and students, pero hindi pa rin ito sapat. Mahalaga na ma-realize ng Marcos administration na dapat 6% ng GDP ang inilalaan para sa budget sa edukasyon. Pero ito pa rin ay naglalaro from 3.5. Napakaganda itong mga sinasabi ni Franz Castro mga babayan, pero nasaan yan? Nung inaayos pa yung budget, no? Pinupropose pa lang, no? Bakit ngayon lang siya nagngaw-ngaw nung napirma na? 4%. So, buwisit din itong si Castro. Sa edukasyon. Sa kalarangan naman ng kalusugan, no? Zero budget sa PhilHealth. Hindi naman natin bagamat hindi natin gusto itong PhilHealth na to dahil negosyo at... So grabe mga kababayan, no? So, yun mga kababayan, bago tayo magpatuloy, paki-comment po kung taga saan kayo mga kababayan para alam ko kung saan nakaabot itong
aking video, mga kababayan, no? Maraming salamat. Insurance ang ginagawa sa serbisyong pangkalusugan, pero dapat ay inilaan ito doon sa mga ospital, no? O dapat nga inano mo na yan, Franz Castro, pero tama yung mga sinasabi mo na lahat, pero dapat pinunto mo yan nung inaayos pa, no? Pinopropose pa lang yung mga budget na yan at ngayong pinirmahan na. Tsaka pa kayo nagngaw-ngaw, no? Na wala ng silbiyan, no? Pero nga mga kababayan, no, nakakatindig balahibo itong pangyayari na nakialam na, no, ang mga dating high-ranking officials ng PNP at AFP at ang taong bayan, no, nagsanib puwersa na sila dahil hindi na masikmura itong ginagawa ngayon ng Marcos administration, mga kababayan, no? So grabe, hindi malabong matulad itong si PBBM in the future ng kanyang ama. Ngayon nga, marami ng mga rally at marami ng nagkaroon ng lakas na loob na manindig sa kung ano yung tama, mga kababayan. So, eto mga kababayan, no, anong masasabi mo dito sa 2025 budget na nilagdaan na ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, no? I-share mo yung reaction mo dito. At anong masasabi mo, mga kababayan, na ngayon ay sumiklab na nga at na mas dumadami pa ang mga tumatapang at naninindigan sa ating mga karapatan, mga kababayan, no? Na hindi lang nagwalang kibo, kundi inilabas na nila ang kanilang pagkadismaya sa mga ginagawa ngayon ni PBBM, mga kababayan, no? So, i-comment mo lang yan sa comment section at huwag mo kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood ng marami nating kababayan saan mang sulok ng mundo. And yun, mga kababayan, mag-ingat kayo lagi hanggang sa susunod natin na reaction video.